Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Alam niyo po, noon pa, blessed na tayo. Hindi na kailangan itanong kung nabibless ka ba sa araw na to, nabless ka ba kahapon, nabless ka ba mamaya. Hindi na kailangan itanong yun. Araw-araw, blessed tayo. Hindi dapat tayo namumuhay na parang talo tayo lagi araw-araw. Kundi ang isang Kristiyano ay laging pinapanalo ni Kristo araw-araw, minuto-minuto ng buhay mo dahil panalo na si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan dapat yung isipan natin at pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. Huwag din natin isipin na lagi kang talo. Huwag mo laging isipin na parang kahit marami man nangyari na pagsubok sa buhay mo, o hindi man maganda yung nangyari sa paligid mo, huwag mo isipin na talo ka. Minsan inaalaw lang talaga ng Diyos na tumalsik yung maliliit na bato sa'yo para maramdaman mo naman na buhay ka. Diba? Sa totoo lang, ang nasasalo lang natin ng problema, maliliit lang. Ang sumasalong malaking problema yung Diyos. Kasi ang inaalaw lang ng Diyos sa atin na problema ay yung kaya natin. Kung hindi na natin kaya, yung Diyos na ang bahala doon sa mga bagay na. Minsan ba natanong natin sa buhay natin, bakit di ako nalago? Natanong na ba natin sa buhay natin, bakit hindi ako nababago? O natanong na ba natin sa buhay natin, hanggang ganito na lang talaga ba ako? Ito na lang talaga ang buhay ko, wala na talagang pagbabago, ganito na lang talaga ako hanggang pagdating ng Panginoon o bumalik ako sa Panginoon, ganito na lang talaga ang buhay ko. Ang sunod na tanong doon, ano kaya ang dahilan? Anong dahilan? Bakit hindi tayo nababago? Anong dahilan? Bakit hindi tayo lumalago? Ano din ang dahilan kung bakit walang transformation yung life natin? Bakit kaya? Ano bang masasabi natin? Sabi po sa mga Hebreo chapter 5 verse 12, nagpaalala po si Pablo tungkol sa ating mga mananampalataya. Sabi ni Pablo sa Hebrews chapter 5 verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Ginasabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, dapat sana ay tagapagturo na lahat tayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin. Sabi ni Pablo, paulit-ulit na lang tayo, paulit-ulit na lang tayo, pabalik-balik na lang tayo. Gusto mo lang lagi, discipleship, 10 years, 20 years, 30 years, discipleship pa rin para sa'yo. Kaya nga, tayo ng mga Kristiyano, hindi tayo dapat nananatili si discipleship. Kundi nag-out na tayo sa discipleship kasi sabi ni Pablo, kayo naman dapat ang tagapagturo. Dapat nakikita din sa buhay natin yung transformation sa pagiging isang Kristiyano. Sabi niya, hanggang ngayon, sabi niya, salita ng Diyos, dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayong gatas pa lamang ng inyong kaya. Sabi ni Pablo, wala. Kahit 30 years old ka na, kahit 40 years old ka na, kahit senior citizen ka na, gatas pa rin yung gusto mo. Sabi ni Pablo, kailangan natin matransform yung buhay natin. Dapat may transformation sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Ano kayang dahilan bakit hindi tayo natatransform? Ano kayang dahilan bakit walang nababago sa atin? Lagi natin sinasabi, Panginoon, gamitin mo ako para sa karyan mo, pero hindi ka nagagamit. O hindi tayo napapakinabangan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, dapat nga, sabi ni Pablo, tagapagturo na kayo, hindi pa rin yung nagagawa kasi ang dami nating iniisip, ang dami natin baka, ang dami natin pero, ang dami natin dahilan. Kaya hindi tayo nakakaalis doon sa pamumuhay ng isang gatas pa rin. Ang unang-unang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay hindi lumalago, ang Kristiyano hindi natatransform, ang unang-unang madali tayong ma-offend. Totoo ba yun? Mabilis tayong magtampo. Mabilis tayong magalit. Mabilis tayong maghinala.
Mabilis tayong makaramdam ng hindi maganda sa ating kapwa. Even sa loob ng church, sinabihan ka lang, napakaikli naman ng damit mo, na-offend ka na. Di ba? Pag church mo sa susunod na church, nakagown ka na. Na sobrang haba. Kasi na-offend ka. Sinabihan ko lang, kita ng dibdib mo sa damit mo. Sa susunod na pagdating mo, hanggang dito na yung kwelyo. Kasi offended ka. Ang unang-unang hindi lumalago na Kristiyano, hindi nababagong Kristiyano, yung lagi na o-offend. Kunting correction lang, tampo agad. Kunting misunderstanding lang, aalis agad sa church. Kinurik ka lang, sinabihan ka lang ako sa pag-ugali, gusto mo na umalis, sabi, ano ba naman simbahan ito? Lahat na lang nakikita sa akin. Kailangan ko na siguro umalis sa simbahan ito kasi lahat na lang nakikita para sa akin. Ang simbahan kasi hindi ka kinukorek, yan yung simbahan, walang pagmamahal sa'yo. Yung simbahan na hindi tinatama yung buhay mo, yan yung simbahan walang pakialam sa kaluluwa mo. Yan yung simbahan na gusto lang mapahamak ka. Yung simbahan na walang correction sa church member niya, sa mga kapatid niya, yan yung simbahan na gusto mo lang ipahamak. Yan yung simbahan gusto lang dumami. Yan yung simbahan gusto lang malaki yung tithes and offering. Yan yung simbahan na gusto lang magpalakas. Kaya marami sa atin, gusto natin malaki yung simbahan, marami yung church member, nakakotse dapat tayo, may ganito dapat tayo, no? Ang transformation hindi nakikita sa laki at liit na simbahan, yung transformation hindi nakikita at nakakotse ka man naka-e-bike, ang transformation hindi nakikita sa luma man o bagong damit mo, ang transformation hindi nakikita sa pagbabago ng buhay mo, sa pagbabago ng puso mo, sa pagbabago ng isip mo, sa pagbabago ng pananalita mo, sa pagbabago ng kilos mo. That is the transformation. Even to our character, binabago tayo kasi ang nais ng Diyos para sa atin, matransform hindi lang yung estado ng pabubuhay mo, kundi matransform yung character natin sa harapan niya. Kaya una-una dapat gawin ng Kristiyano, huwag kang ma-offend kapag pinagsabihan ka. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ma-offend. Hindi dapat tayo ma-offend. Hindi dapat tayo nagagalit. Hindi dapat tayo nagtatampo kapag pinagsabihan tayo. Mayroon pang isa dahilan ba't hindi ka lumalago pagkatapos mo open. Pinagsabihan mo siya, hindi umimik. Hindi ba? Pag hindi umimik, hindi naman gagawin yung advice mo. Tama ba yan? Tapos pagkatapos, kapag nasaktan, pag nabigo, kapag na-broken ulit, babalik sa iyo, bakit kaya ganito? Paulit-ulit na lang ang buhay ko because hindi mo naman inadapt yung nais ng Diyos para sa iyo. Ang Diyos nag-aalok sa atin ng transformation. Ang transformation dumarating sa atin kung nang mag-decide ka na yakapin yung transformation na galing sa Diyos. That is transformation. Kaya sinasabi ni Solomon sa Kawikaan chapter 12 verse 1, napiyok ako itong kunti Sabi nga, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. O diba? Yung tao daw na malawak yung pang-unawa, kung baga sa mga nagbe-business, anong tawag doon? Open-minded ka ba? O diba? Yan yung sinasabi ni Solomon. Sabi ni Solomon, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ang ayaw magpaalalahanan ang matigas ang ulo. Kaya minsan sa atin, sa kami ko, sabi niya, ang taong mangmang daw, napupuot yan sa koreksyon. Yung taong mangmang daw, ayaw niyang pagsabihan. Yung taong mangmang daw, ayaw niya tinatama yung buhay niya. Ang taong mangmang gusto niya, di siya pinapakialaman. Saan tayo tumatalino? Kapag tinuturuan tayo. Posibleng nag-aral ka na wala kang guro. Sino dito nag-aral na walang guro? Posible yun. Kailangan may guro ka, kailangan may coach ka, di ba? Kailangan may tutor ka. Kailangan mo tutukan para matuto ka. Di ba? Ganun tayo pag nag-aral tayo. Ganun din sa Panginoon. Ang coach mo, ang teacher mo, yung tutor mo, yung mga taong nasa paligid mo. Ang pangalawa, yung salita ng Diyos. Ang pangatlo ay ang banal na Espiritu.
Kaya kailangan natin matuto sa salita ng Diyos. Kasama doon yung mga pangit natin na ugali, kailangan tanggalin para matransform tayo. Kasama yun doon. Kaya simula sa araw na to, sa susunod na mag-church tayo, hindi na tayo dapat na-o-offend kapag pinagsabihan tayo. Hindi na dapat tayo nagtatampo kapag pinagsasabihan tayo. Sabi mo sa katabi mo, bata lang ang nagtatampo. Bata ka ba? O bata ang isip mo? Ikaw ba yung tao na siya, hindi kita bibilang? Bahala ka dyan. Hindi ba tayo? Sabi ni Paul sa atin, hindi na tayo bata. Hindi na dapat tayo nagtatampo. Hindi na dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Masama man ang loob mo, maya-maya wala na. Diba? Ganun yung nagmamature. Ganun yung na-transform sa Panginoon. Ay ang title natin ngayon, Bakit Hindi Ako Nalago? Yan yung title natin. Kasi tanong yan sa bawat Kristiyano. Bakit hindi ako nalago? Bakit hindi ako nagtatransform? Ang tagal-tagal ko na sa simbahan. Nakita ko na nga yung apo ng iba, nag-aapo na. Wala pa rin ako transformation. Kasi ang transformation nagaganap sa buhay natin pag ina-accept natin yung katotohanan, tsaka dumarating yung transformation. Hanggat hindi natin niyayakap yung transformation, hindi natin sinasabuhay ang transformation, hanggat hindi natin nilalakad yung transformation, walang pagbabago sa buhay natin. Kaya ang una-una dapat mawala sa isang Kristiyano, ang pagiging matampuhin. Kaya sabi ni Solomon sa atin, sabi niya, yung tao daw na mangmang, sabi niya, matigas ang ulo, ayaw pagsabihan, ayaw i-correct. Pero yung taong matalino, sabi niya, ina-accept niya ano yung maganda, ano yung mabuti, ano yung karapat-dapat para sa kanya. Ina-accept niya yung nagpapaayos sa buhay niya. Sabi ko nga dati, nung una akong naging preacher, una ako nag-preach, ang aking outline ay kalahating notebook, pero pinipreach ko in 13 minutes. Tapos ang bilis ko, bahala ka umintindi. Pero nang kinuray ko, sabi, alam mo, brother, sabi sa akin, nakaka-bless yung preaching mo. Nagtamaan ako, pero wala akong naintindihan. Kasi ang bilis-bilis, nakaka-bless. Nakita ko lang ang bibig mo, bilis magsalita. Bless na ako doon. Kaya sa susunod, sa kanya pala hindi nakaka-bless, nakaka-bilis. Kaya sa susunod pag-preach ko, dahan-dahan na tayo, ha? Kasi nakukorek tayo. Pag nagsalita ako dati, wala akong pakiramdam sa mga tao. Bahala ka tamaan. Bahala ka ma-offend. Basta sabihin mo yung gusto ko, pero may nakikiramdam na tayo. Kapag na-offend yung tao, binabalikan na natin, alam mo, kaya sinabi ko to kasi ganito. Kasi kailangan natin mabago. Dati-dati, bahala ka dyan. Basta masaktan ka kung masaktan. Diba? Tapos dati-dati, hindi ako marunong magsabing, tama ka. Kundi lagi ko sinasabi, tama ako at tama ako. Ganun ako lagi. Ngayon, lagi ko na sinasabi, alam mo, ganda ng sinabi mo. Tama yung sinabi mo. Minsan kahit mali yung sinasabi ng kapwa ko, sinasabi ko, tama yung sinabi ko mo, pero ito mas maganda. Di ba? Tayo kasi, mali yung sinasabi mo. Mali yan. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano di ka pa rin natututo. Kaya bawal sa Kristiyano ang offended. Yun dapat yung buhay natin. Ang pangalawa doon, kung bakit di tayo lumalago at hindi tayo natatransform, nakadepende yung feelings natin sa iba, hindi sa pananampalataya. Nakadepende yung pananampalataya natin sa iba. Kapag di ka mag-church, hindi rin ako mag-church. Pag hindi ka pumunta, hindi rin ako pupunta.
Pag hindi ka umatid, sabay-sabay tayo lahat hindi umatid. Tapos isa pang spirit ninyo. Pag umulan, nagtatanungan, may church ba ngayon? Siguro wala. Kasi umulan. Di ba? Nakadepende ang pananampalataya natin sa iba. Ang pananampalataya natin naka-individual. Kanya-kanya yung pananampalataya natin. Hindi dapat nakadepende sa iba. Hindi dapat tayo nakatingin sa iba yung ating pananampalataya. Hindi dapat nakabase sa mga kasama mo, sa mga ka-churchmate mo. Hindi dapat nakabase sa mga kasitmate mo sa simbahan. Kundi nakabase dapat sa Diyos at sa salita niya yung ating pananampalataya. Kapag na-offend yung kaibigan mo sa loob ng church, offended ka na rin. Kapag galit yung katabi mo sa church, kasi best friend mo, galit ka na rin. Naramdaman mo ba yun? Nagsumbong ka lang sa kaibigan mo, galit na rin yung kaibigan mo doon sa taong nakasamaan mo ng loob. Hindi mo lang nagtatanong kung anong dahilan. Pati siya, masama na rin ang loob doon sa tao. Kapag yung excitement natin, nagsiserve, kapag emotional tayo, sa struggle natin, umaatras agad tayo. Kapag grabing excited tayo, nadadala tayo sa pakiramdam natin. Kapag nagsiserve tayo sa Diyos, hindi dapat sa pakiramdam, hindi dapat sa feelings, nakadepende yung ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng sabihin na magtaas ng kamay, siya lang ang mabibless. Hindi natin pwedeng sabihin na mag-amen, siya lang talaga nakikinig. Hindi natin sabihin na hindi sumayaw, hindi talaga yan nagpupuri sa Diyos. Dahil ang totoong pagpupuri ay nasa loob, wala sa labas. Yan lagi natin isipin. Porkit ba hindi nagtataas ng kamay yung mga kapatiran natin sa loob ng simbahan, ibig sabihin hindi na na-transform? Hindi na nabago? Hindi. Ang pagbabago ay nasa buhay niya at nasa Diyos. Hindi ko anong kilos niya. Tandaan natin. Minsan kung sino pang mahinhin, siya pang madaldal. Hindi ba? Yung transformation, hindi nakabase sa panlabas o nakikita mo. Kung titignan mo yung bunga ng pananampalataya niya. Hindi dapat tayo nakadepende sa feelings natin. Dahil nakasweldo tayo ngayon, maganda yung palakpakan natin. Dahil may pera tayo ngayon, maganda ang praise and worship natin. Pero pag wala ka ng sweldo, wala ka ng pera, nakakalungkot na yung kanta. Ganun ba tayo? Hindi dapat nakadepende sa pakiramdam natin yung pananampalataya natin. Kapag emotional struggle ka, ang ginagawa mo, umaatras ka na. Kapag may pinagdadaanan ka, grabe yung iyak mo habang nagsusunglid ka. Pero pag wala kang pinagdadaanan, di ka na umiiyak. Di ba? Naiiba yung concept ng worship natin. Ang tunay ng pagsamba ay hindi nakikita sa taas ng kamay. Ang tunay ng pagsamba ay hindi nakikita sa boses ng amen. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakikita sa ganda ng kanta. Ang tunay na pagsamba ay nakikita sa pagbabago ng buhay natin. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Hindi mo kailangan utusan yung tao na sabi mo, sino nabibless dito, taas ang kamay. Blessed na ba kayo? Excited na ba kayo magpuri? Hindi pwede yun. Dahil kaya nga tayo nagsasamba araw-araw na excited tayo to meet the Lord. Kaya nga tayo nagpupuri sa Diyos araw-araw din excited tayo para sa Panginoon. Kaya nga tayo lagi nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos dahil araw-araw blessed na tayo. Hindi lang tayo linggo bless. Hindi lang tayo linggo pinagpapala ng Diyos, kundi araw-araw pinagpapala na tayo ng Panginoon. Tandaan nyo po tandaan nyo, wala pang tao sa mundong ito, blessed na tayo. Dahil nakita ng Diyos yung langit at lupa,
Nakita ng Diyos yung mga hayop at halaman, mga puno. Nang nakita ng Diyos yung liwanag, sinabi niya, nakaka-bless. Sabi niya, napakabuti, napakaganda. Aral doon ng mga kabataan kahapon. Diba? Ibig sabihin, walang pangit na araw para sa Diyos. Lahat ay mabuti, lahat ay maganda. Depende na lang talaga sa iyo. Kung ang buhay may aburido, kahit maganda ang buhay, aburido ka, pangit pa rin hanggang sa iyo. Eh, hindi dapat nakadepende sa feelings. Ano sinasabi sa pangalawang Korinto chapter 5 verse 7? Sabi ni Paul, sapagkat kung gaano karami aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman, darami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikakaligtas ninyo. Sabi ni Paul, kapag inaaliw kami, tayo may naaalaw rin at lumalakas upang ang inyong matiis ang makipaghatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya sabi niya sa sumunod na verse 17, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kung paano kahati kayo sa kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Grabe, no? Sabi ni Paul, kung nagkikipagpighati kami sa inyo, kung nahihirapan man kami para sa inyo, kung grabe man ang aming dinanas para sa inyo, sabi niya, hindi ito para sa amin, kundi para sa ating lahat. Sabi ni Paul. Tayo kasi nakadepende tayo sa isang tao lang. Hindi natin pwedeng sabihin na I love you, Pastor, pero hindi mo mahal yung totoo yung Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, I love you, Pastor Jeremiah, pero wala na-transform yung buhay mo. Hindi yung pastor mong napako sa cross, namatay, at nabuhay sa ikatlong araw. Hindi siya nagbigay sa iyo ng salvation. Sabi ni Paul, ang lahat ng aming ginagawa, kaaliwan para sa lahat at para sa Diyos, hindi para sa aming sarili. Kung totoong mahal niyo, pastor niyo, ipako niyo. Tusukin niyo sa puso para mamatay. Tignan natin kung mabubuhay sa ikatlong araw. Si Kristo lang ang gumawa nun. Kaya yung buhay natin, yung pagmamahal natin sa Diyos, hindi sa tao. Malinaw yung sabi ni Paul. Sabi ni Paul sa atin, sabi niya, hindi dapat nakabase sa nararamdaman natin. Ang lahat ng kipaghatian, lahat ng dinaranas namin, lahat ng kahirapan, lahat ng pasakit, kaaliwan para sa lahat. Hindi ang credit ay para sa kanila, hindi para sa iyo, hindi para sa akin, kundi sa pangkalahatan na niligtas ng Diyos. Hindi lang dapat tayo sa pastor natin o sa mga mahal natin sa buhay o sa loob ng simbahan tayo tapat. Mas maging tapat dapat tayo sa Diyos. Dahil kapag tapat tayo sa Diyos, mas maiintindihan natin yung mga kasamahan natin sa loob at labas ng simbahan. Naririnig natin yung salita ng Diyos. Una-una, hindi dapat tayo offended. Pangalawa, hindi dapat nakadepende yung feelings natin sa iba o hindi dapat mapalitan ng feelings yung pananampalataya natin. Ang pangatlo ay mas mahal dapat natin yung Diyos kaysa sa mga ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi sa Lucas chapter 10 verse 27, malinaw yung sabi ni Kristo. Sabi niya, sumagot ang lalaki, kasi tinatanong sila dyan. Sinabi, ano ba yung greatest commandment ng Diyos? Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Hindi kahati. Ang Diyos, hindi kahati sa puso mo. Buo dapat ang Diyos sa puso mo. Buo. Buong kaluluwa mo, buong lakas mo,
at buong pag-iisip mo. At ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun dapat yung buhay natin. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Walang nakalista dyan. Walang nakalista sa Diyos. Walang nakalista sa salita ni Kristo sa Lucas chapter 10 verse 27. Walang nakalista na ng pangalan ng kahit sino. Only God alone. Wala nang iba. Kaya yung napapakinggan ninyo na sinasabi, mahalin nyo ng sobrang pastor mo, grabe yun. Pang-control yun. Kinokontrol yun, mind conditioning yun. Kinoconditioning yung mind natin. Ang leader ay hindi nag-wield ng power. Ang leader nga dapat ang unang-una nagsasacrifice. Ganun ang ginawa ni Christ. Bumaba siya at nagpakababa. Hindi siya pagdating dito sabi, "Oh, ako anak ng Diyos, ako anak ng Diyos." Hindi na sinabi yun. Nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo, na buhay sa ikatlong araw, nagpakita sa mga apostol, hindi niya sinabi, "Oh, ano, kaya niyo yun?" Hindi niya sinabi yun. Hindi siya nagyabang. Kundi nagpapakumbaba siya. Ngayon, pinapalitan natin yung love your God with all your soul, with your all heart, with your all understanding. Pinalitan natin love your leaders, love your pastors, love your etc., 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 etc. Pinalitan natin. Kasi pinipilit natin ipasok yung panglaman natin na gusto. Lagi natin sinasabi, nagsabi nga doon sa pinuntahan namin, wala naman conservative sa Bible. Wala naman Bible verse na conservative. Wala naman. Ang conservative na word ay nangyari lang yun sa panahon natin. Wala sa Bible. Pero ipapakita natin sa kanila na ang Diyos ay conservative. Tama ba yun? Ano sinabi ng Diyos ni Yahweh kay Adam? Ano sabi niya? Sabi niya, kainin niyo lang to, wag ito. Conservative ba yun? Conservative yun. O, di ba? Conservative yun. Sa simula pa lang, alam na ng Diyos na pinipreserve niya tayo. Hindi po offended yung kakaiba tayo sa iba. Huwag lang tayo magwala habang nagbe-praise and worship. Kakaiba na yun. Hindi po masama mapuspos ng banal na espiritu habang nag-worship tayo. Huwag ka lang magwala habang nagbe-praise and worship. Pusis ngayon. Baka hindi na tayo mag-praise and worship. Baka rebuking na tayo. Deliverance yung gawin natin. Ano ba yung fruit of the Spirit? Sabi sa fruit of the Spirit is gentleness. Hindi pagwawala. Hindi yun. Ang Diyos, hindi ka pinuposes. Ang Diyos ay binabago ka. Nilalagay ka in order. Nilalagay ka sa tamang lalagyan. O, diba? Pastor, baka marinig yun doon, tapos ka. Ang sumunod, ba't hindi tayo lumalago? Anong una? Offended. Pangalawa, nakadepende yung feelings sa iba, hindi sa pananampalataya. Pangatlo, mas mahal nila yung binibigay ng Diyos kaysa sa Diyos. Ang pang-apat, ito. Sabi mo sa katabi mo, bato-bato sa langit. Ang matamaan, mabubukulan. Ito yung ang pang-apat. Tagapagpakinig lang ng salita, pero hindi ginagawa. O, diba? Naranasan mo ba na sumakit ang ulo mo at pumunta ka sa doktor at sinabi ng doktor, ito yung gamot mo, ininom mo hindi? Ininom mo hindi? Ito yung maintenance mo, inumin mo to, ininom mo hindi? Ininom mo.
Yung doktor nga na tao na sinunod mo, yung Diyos pa na mas powerful sa lahat, hindi mo susundin. Hindi ba? Kapag pinipili ka ng sumpa ng nanay mo, o di ba sinusunod natin sila? Pinapakinggan natin sila kasi magulang natin sila. Pero mas matindi dapat sa Diyos. Mas marunong dapat tayo makinig. Mas marunong dapat tayo sumunod. Marami sa atin na memorize na ang Bible. Marami sa atin na alam na ang salita ng Diyos. Pero hindi sinasabuhay. Hindi ina-apply. Minsan, kaya lang naman tayo nagme-memorize ng Bible para meron tayong panlusot sa ginagawa nating mali. Minsan nga, kapag ang taong offended, dinidepensahan niya na yung sarili niya. Na kahit mali na siya, didepensahan niya para makorek lang, para maging tama lang siya sa mata ng tao. Minsan yung mali nating ginagawa, nag-quote tayo sa Bible para hindi halata na mali ka. At ayaw mong makorek, ayaw mong ma-review. Hindi lang dapat tayo tagapagpakinig sa salita ng Diyos. Hindi lang dapat tayo attindi sa loob ng simbahan. Kundi lahat dapat tayo ay sinusunod natin yung napapakinggan natin na salita ng Diyos at nababasa natin na salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo tagapagpakinig lang. Hindi tayo tagapagpakinig lang. Ginagawa natin yung ating napapakinggan. Ginagawa natin ang ating napapakinggan. Ano sinasabi ni Santiago chapter 1 verse 22? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, mamumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Saan na tayo mamuhay? Sa salita ng Diyos. Diyan dapat yung buhay natin. Hindi mo makikita na mamuhay kayo ayon sa makamundo. Nakita nyo na ba nag-praise and worship? Nakita nyo na ba kami nag-praise and worship noon? Hindi ba kayo praise and worship na nakasombrero habang nag-worship? Hindi nyo ba, nakita nyo na ba kami na ba nag-praise and worship may mga earrings sa mukha? Nakita nyo na ba kami? Nakita nyo na ba kami nag-praise and worship naka-short? Hindi pa. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, hindi nyo sinasagwa, dinadayan ninyo yung sarili. Conservatives ba yun? Conservative yun. Sabi ni Santiago, mamuhay kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Conservative? Conservative. Kasi pinipreserve tayo. Pinipreserve tayo ng Diyos na hindi dapat tayo mahawa sa gawain ng mundong ito. Pero lahat tayo nagrarason tayo, noon pa man yun eh. Iba na ngayon. Sa palagay nyo, pagdating ba ni Cristo naka-jersey siya? Sa palagay nyo, pagdating ba ni Cristo naka-Nike siya? Sa pagdating ba ni Cristo naka-barong siya? Sa palagay nyo. Ang Bible na mismo nagsabi, hindi nagbabago yung Diyos kailan pa man. The same siya today, yesterday, and tomorrow. The same siya. Yung Kristo na dumating noon, siya rin yung Kristong darating ngayon. Amen. Hindi siya mag-iiba. Hindi siya yung Kristo na hawak yung tablet sa bilog, ang pangalan nyo. Hindi siya ganun. Huwag natin isingit yung makalaman natin na pamumuhay sa mundong ito, ibabase natin sa salita ng Diyos, hindi tatanggapin ng Diyos yun. Ang tawag yun, hypocrites. Hypocrites ang tawag doon. Hindi natin pwede i-please yung iba at offended yung Diyos. Hindi pwede. Hindi pwede masaya yung iba sa ginagawa mo, tapos ang Diyos nagagalit dahil sa ginagawa mong masama. Nakita nyo na ba kami nag-praise and worship dito sa unahan? Nakita nyo na ba kami? Nakita nyo na ba kami na magpapalundan dito? Nakita nyo na ba kami? Hindi. Kasi ang fruit of the Spirit is gentleness. Hindi magwawala.
siguro nakawala sa hawla. Na first 10 yung nakalabas. Kaya sinasabi sa atin ni Santiago, sabi niya, ibalik natin yung verse. Sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung i-allow lang ako ng Diyos na baguhin ng scripture, kung i-allow lang ako sa sarili ko lang, inilagay, preserve yourself as the Word of God. Yung mas maganda. I-preserve natin yung sarili natin. Sabi niya, kung ito ay pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, sabi niya, dinadaya mo sarili mo. Ang Diyos, complete yung instruction niya sa Bible. Hindi siya nagkukulang. Tayo lang yung nagdadagdag. Kasi ang iniisip kasi natin, kailangan natin madala sila. Saan? Saan natin sila dadalhin? Sa sarili nating gusto? Sa sarili nating kaparaan? Sa sarili nating diskarte? Yun ang hirap sa atin. Kaya sinasabi sa atin ni Santiago, hindi lang dapat tayo tagapagpakinig, kundi sinusunod natin yung salita ng Diyos. Yun ang sinasabi niya. Ano pa yung panglima? Ano pa nakikita natin ba't hindi tayo nalago? At hindi tayo nababago? Ang panlima, kinukumpara yung sarili sa iba. Diba? Kinukumpara. Naiinggit sa pagpapala ng iba. Nakikipagkompetensya sa kapamanan ng palataya. Hindi ba? Naiinggit tayo sa ibang mga pananampalataya natin. Nakita mo may bagong e-bike si Sister Rosel, bibili ka rin ng e-bike. Kahit hindi mo pa kaya. Nakita mo lang may bagong sasakyan nakaparking sa church. Sabi mo, kanino itong sasakyan? Sa ka-church natin, bibili din ako ito bukas. Hanggang nabakon ka na sa utang? Hanggang hindi mo nakakayanin? Hindi ba? Pag nakita mo naman na may bagong damit yung kapatid mo, gusto mo naman bumili ng bago? Kasi nagipagkompetensya tayo, naiinggit tayo. Ito sasabihin natin, bakit sila ginagamit, ako hindi? Di ba? Naiinggit tayo, pastor, may favoritism ka ba? Sila ginagamit mo, ako hindi mo ginagamit. Paano ka gagamitin? Hindi ka man lang available. Hindi ba? Gusto natin kagamit-gamit sa Diyos, kagamit-gamit sa loob ng church, kagamit-gamit sa community, pero you are not available. Di ba? Gusto natin ma-transform, pero ayaw naman natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Walang transformation. Hindi dapat natin ikumpara yung sarili natin sa ibang sabi, ako nga dati eh. Narinig nyo na ba yun? Ako nga dati eh. Ganito ako dapat mabago ka rin. No. Din ang kwento niya, hindi mo kwento. Yung buhay niya, hindi mo buhay. Iba-iba ang kwento natin sa harapan ng Diyos, pero ang Diyos ay isa ang pagkilos. Yung dapat tayo. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa iba. Enough na yung pag-create ng Diyos sa iyo. Kung nakita mo kapatid mo may bagong kotse, may bagong TV, may bagong bahay, may bagong bike, may bagong e-bike, may bagong set-up na naman si pastor na aquarium, huwag kang mainggit. Susunod ka na doon. Hindi ba? Minsan nga, yung maglalako ng isda, sabi niya, paggawa ng paggawa itong kapitbahay natin ng bahay. No? Talagang umaasenso sila, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, susunod na tayo. Sabi niya, totoo yun. Sabi niya, ang ganda ng sinabi mo doon. Di ba? Next in line na tayo, nauna lang sila, susunod ka na. Kailangan lang natin tapat tayo sa Diyos. Ang pang-apat na, ang pangatlo natin na sinasabi natin, huwag natin mahalin. Yung binibigay ng Diyos, ang mahalin natin yung Diyos. Kapag tama na yung puso natin, susunod ka na. Magpapagawa ka na ng bahay, bibili ka na ulit ng bagong e-bike, at 5 na e-bike mo, bibili mo ulit ng sasakyan, hindi ka marunong mag-drive, i-display mo lang sa bahay. Di ba? Kasi next in line ka na. I-bless tayo ng i-bless ng Diyos kapag tama na yung puso natin. Kailangan lang matransform tayo. Tandaan natin, yung pagpapala,
hindi para nakisalayaw tayo. Ang pagpapala ng Diyos ay para matransform tayo. Yung puso natin ay maging tapat ng totoo sa Diyos. Pag inaangat ka ng Diyos, umaangat din yung pagtitiwala mo sa Diyos. Habang umaangat ka sa Diyos, nagiging tapat ka rin dapat sa Diyos. Hindi ba? Yun dapat yung buhay ng isang Kristiyano. Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Ano sinabi sa Galatia chapter 6 verse 4? Sabi niya sa Galatia chapter 6 verse 4, sabi niya, suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sabi niya, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Huwag yung katabi mo, lagi mong sinusuri. Huwag yung katabi mo lagi ang binabantayan mo. Huwag yung katabi mo lagi ang kinukorek mo. Sarili mo din dapat bantayan mo. Sabi ni Pablo sa atin, suriin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Nabago na ba ako? Na-transform na ba ako? Okay na ba ako sa Panginoon? Okay na bang pananampalataya ko? Masigasig na ba ako sa Panginoon? Talaga bang totoo na yung pananampalataya ko sa Panginoon? Kasi suriin natin lahat yung ating nagawa. Hindi mo pwede sabihin, o kapatid namin, nagawa ko sa Diyos. Sabihin sa ko kanina. Huwag yung puro tayo na reklamo. Ano ba yan? Inunuman mo? Hindi ka man nakapaghugas. Suriin natin yung ating mga gawa. Huwag na tayo pang magkanya-kanya. Kung may nakita kang kalat, damputin mo. Kung nakita mong hugasin namin marami, hugasan mo! Salamat sa iyo! Hindi ba? Huwag na magreklamo! Sabi ni Pablo sa Galatia, suriin natin yung ating mga gawa. Hindi yung kakahugas ka ng isang pinggan, sabi mo, hoy, naghugas ako. Tapos, manunumbat ka na, kaninong kinainan to? Hindi. Huwag na magreklamo. Sige, gawin natin. Kasi ang ginagawa natin, hindi ma-please yung sarili mo. Hindi para sabihin mabait ka, hindi para sabihin masipag ka, kundi para i-please yung Diyos. Kaya sinasabi nga ni Pablo, magtrabaho kayo ng mabuti, magtrabaho kayo ng matino, sabi na walang pagrereklamo, walang pag-iibon sa mga amo nyo, dahil ang Diyos ang mapagpala sa inyong mga ginawa na hindi nakikita. Diba? Kaya dapat huwag natin ikumpara. Hindi pwede naka-Wilson ka ng isa, pasok ka na sa namin. Hindi requirements yun. Diba? Hindi pwede nakapag-print siya nito sa unahan, lagpasan mo ng pastor mo. Agawan mo na ng pwesto. Pastor, member ka na, mas magaling ako sa iyo eh. Hindi. Suriin natin yung bawat isa. Kung pinagsasalita ka sa unahan, glory to God, dahil nababago ka na. Hindi tayo dapat magyabang, hindi dapat tayo magmalaki. Hindi dapat yung papalitan ko na talaga si pastor na susunod na dito. No? Kaya sabi ni Paul sa atin, suriin natin yung mga sarili natin at mga gawa natin. Sabi niya sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. O diba? Kasi mabuti pa yung si kapatid, magaling magpintura, huwag na natin kunin na sa susunod. Pangit ng pintura. Hindi natin pwede yung bigay. Pastor, dapat hindi nasisister ang isang leader. Ang dami pang sinasabi bago kumanta. Iba na lang. Ang dami pang paligoy-ligoy, may adlit-adlit pa. Ibahin na natin, Pastor. Pastor, wag na si brother ang magpili sa susunod. Napakaseryoso. Dapat yung laging nagjo-joke, nagpapatawa, kagaya mo. Hindi ba? Hindi. Sabi ni Pablo sa atin, suriin natin yung bawat isa. Huwag na natin ihambing pa anong nagawa natin. Huwag mo sabihin, ang laki na natulong ko sa simbahan na yan. Kapag ambagan, ako pinakamalaki ambag dyan. Oo, promise yun. Hindi, huwag natin ikumpara. Kung anong nabigay mo na, anong naitulong mo na, huwag mo nang isumbat pa sa iba. Enough na yun. Enough na.
okay na yun. Anong nagawa mo sa iba? Kaya huwag natin ikinukumpara yung sarili natin sa iba. Galatia chapter 6 verse 4. Ano pang sumunod? Ba't hindi tayo lumalago? Hindi tayo nababago? Hirap magpatawad. Hindi ba? Hirap magpatawad. Sa paligid, bilis mo magtawad. Sa kapwa mo, hindi ka nagpapatawad. Hindi ba? Mahirap bang sabihin sorry? Mahirap bang sabihin na mali ako? Mahirap bang sabihin na nasaktan kita? Mahirap bang magpakumbaba? Ang lahat ng pagpakumbaba na ginagawa natin, mabilis yung kapayapaan dumating sa buhay natin. Kaya hindi dapat tayo nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa natin, sa loob at labas ng simbahan natin, maging sa mga sarili nating pamilya, hindi dapat tayo magtaniman ng sama ng loob. Kaya sinasabi sa Efeso chapter 4 verse 32, sabi diyan sa Efeso chapter 4 verse 32, sabi niya, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Sabi ni Pablo, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng papatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Hindi ba? Sasabihin natin, hindi naman ako ang Diyos. Hindi kita pa ang Diyos nagpapatawad, pero ako hindi ako Diyos. Diba? Sinasabi ni Pablo sa atin, magpatawad tayo, magpapakumbaba tayo, mas mithiin natin magbigay ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Yung sinasabi ni Pablo para sa atin. Kaya dapat sa buhay natin, lagi tayo nagpapatawad. Sabi mo sa katabi mo, sorry na ha. Kung na-offend kita. Sabi mo, sorry na ha. Kung nasaktan kita. Hindi na kailangan pa na alam mo yun, humingi ka ng sorry, tapos sabi, ikaw kasi. Di ba? May tao ganon. Hingi na sorry ha. Alam mo, kailan mo ginawa ko yun? Dahil ikaw kasi. Kapag sorry ka, enough na ang sorry. Wala nang pero. Wala na dahil, wala na. Sorry is enough. Period. Yun dapat ang meron tayo. Kaya malinaw, ang hirap magpatawad, matagal magtanim ng sama ng loob. Efeso chapter 4 verse 34, binigyan tayo ng scripture ni Pablo. Sumunod, ito ang pinaka-normal sa loob ng simbahan. Nakikita natin lang dito. Lagi natin sinasabi, bakit hindi ako nabago? Bakit hindi ako nalago? Ang sumunod, pampito na ba yun? Ang pampito, ayaw ng responsibility and commitment. Di ba? Sabi natin, oh kapatid, ano kamusta? Mag-Bible study na tayo. Hindi, big busy ako. O kapatid, sa music team ka na. Okay na ako dito. Ayos na ako. At hindi na lang ako. Tandaan natin, tinawag tayo ng Diyos para gamitin sa kanyang kaharian. Hindi tinawag tayo ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Diyos para pag-display lang. Tinawag tayo kasi gusto ng Diyos. May commitment ka. May responsibility ka. Yun dapat. Gusto ng benepisyo ng pagiging Kristiyano pero umiiwas sa sakripisyo at paglilingkod. Marami yan sa atin. Di ba? Isa tayo doon. Isa tayo. Ayaw natin ng commitment. Ayaw natin ng responsibility. Ayaw natin. Gusto natin na, Panginoon, gamitin mo ako kung hindi lang ako busy. Di ba? Panginoon, gamitin mo ako kapag may time ako. Yun naman meron tayo. Kaya ayaw natin ng commitment. Ano sabi sa Lucas chapter 9 verse 23? Sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinuman magnanais na sumunod sa akin, kinakailangan itakwil ang kanyang sariling rason, sariling palusot, sariling dahilan. Kailangan mo magpakumbaba, kailangan mo mag-lay down. Kailangan ng commitment, kailangan ng responsibility. Hindi ka nag-Kristiyano na wala kang responsibilidad. May responsibilidad ka. Lalo na sa pangangaral na salita ng Diyos sa mahal sa buhay.
kapitbahay, kaibigan. That is our responsibility. Responsibilidad natin yun sa Diyos. Hindi tayo pumapasok sa simbahan na wala na. Hindi ba? Na parang 30 years ka na, 20 years, 10 years, 50 years ka na sa church. Tapos, ilan ka na dito, 50 years. Ano, tututunan mo? Wala na. Ang tagal-tagal mo na, di pa rin nalago, di pa rin nabago. Kasi, ang lagi mong title, lahat ng title mo sa church, wala lang. Hindi na bago. Hindi na transform. Kasi bakit? Iniiwasan yung mga bagay na dapat gagamit-gamit na tayo sa Diyos. Sabi ni Pablo sa atin, dapat nga hindi na kayo kumakain ng gatas. Karni na dapat ang kinakain nyo. Matitigas na dapat ang kinakain nyo. Paano, Pastor? Nakaposteso kasi ako. May rason kasi tayo naman Kristiyano eh. Hindi ba? Hindi ka na baby. Baby face ka lang, hindi yung feelings mo. Di ba? Mukhang bata lang tayo, pero hindi bata yung ugali natin. Na-transform na tayo. Kaya sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, sabi niya, itakwela kanyang sarili. Sabi niya, pasanin araw-araw kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba yung cross natin? That is a responsibility at commitment. That is our cross. Ang cross niyan hindi pagsubok. Akala nyo ba, pag binigay ni Kristo yung cross, akala mo pagsubok? Hindi. Hindi pagsubok ang cross ni Kristo. Kasi ang cross ni Kristo ay kagaanan. Ang cross ni Kristo ay kapayapaan. Ang cross ni Kristo ay kaayusan. Ang cross ni Kristo ay kagandahan. Yun ang sinasabi niya sa Matthew chapter 11. Di ba natapin natin yung nakaraang linggo, come unto me, all your worry and burden, and I will give you rest. Sabi niya, because my yoke is easy and light. My burden is light. Hindi ka binibigyan ni Kristo lagi ng pasanin ng puro problema. Kundi sinasabi ni Kristo, pasanin natin araw-araw yung krus natin. That is your responsibility and your commitment. O diba? Ngayon ko lang nalaman yun ha. Kasi ako ganun din ako dati, akala ko yung krus pagsubok, hindi pala. Responsibility at commitment pala yun. Yung pala kaya kailangan natin pasanin, Lord, yung commitment ko, yung responsibility ko, your responsibility ko, to remind us na nakaatang sa ating balikat yung responsibility and commitment. Ang niligay ni Kristo sa balikat natin, hindi pagsubok, hindi pabigat. Kundi nilagay ni Kristo sa ating balikat is responsibility and commitment. Lagi pinapaalala ni Christ sa atin to. Ito pa ang mas matindi. Ang pangwalo. Alam siya lang ako. Nasusunod niya yung 100. Kasi maraming dapat ayusin sa simbahan. Ang pangwalo, ito mas matindi. Totoo at nangyayari ito ngayon. Madaling madala ng mundo. Tama ba yun? Nung nauso ang Gangnam Style, din yung mga Kristiyano. Gangnam Style. Nauso rin sa mga Kristiyano. Nung nauso ang Blackpink, nag-Blackpink din yung mga Kristiyano. Nung nauso ang hip-hop, nag-hip-hop din ang mga Kristiyano. Nauso ang tato, nagpatato din ang Kristiyano. Nung nauso ang earrings, nagpa-earrings din ang mga Kristiyano. Kaya yung mga worship din parang mga adik. O di ba? Nakaka-bless ba yung buhay na nag-worship nyo parang adik? Parang magdududa ka, ano ba to? Siguro, kung mag-earrings tayo, i-require ko naman na church mag-earrings tayo. Lahat ng worship team required mag-earrings, basta kasing laki ng angkla ng barko yung earrings mo. I-required ko. I-required ko na lahat ng worship team mag-earrings. Basta, kasing laki ng angkla ng barko ang earrings mo. Approve ako doon. Bitin mo at gusto mo. Hindi ba? Mabilis tayo. Mabilis tayo matukso sa bagong uso. Kasi hindi na uso yan ngayon, Pastor. Kasi millennials na ngayon, Generation Z na tayo, Generation Alpha na tayo, Generation X, Y, Z, ABCD. Hindi natin pwedeng babain yung salita ng Diyos.
Mataas dapat yung standard para sa Diyos. Hindi natin pwede i-level yung salita ng Diyos sa makamundo dahil mas mataas ang salita ng Diyos sa makamundong buhay. Hindi pwede. Hindi pwedeng babain natin ang salita ng Diyos para ma-please yung iba. Hindi natin pwedeng tanggalin yung standard ng Diyos para mabago at iba, para mag-charge sila sa loob ng simbahan. No! Kung anong standard ng Diyos sa kanyang salita mula Genesis hanggang Revelation, enough na yun. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Hindi pwedeng baliwalain, hindi pwedeng bawalan, o hindi pwedeng may limitasyon. Yan dapat ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, kailangan nyo sumigaw para mag-bless. Hindi. Ang pagsisigaw ay hindi nagmumula sa pag-bless. Anong feelings ng Gresano pag nabibless ka? Anong feelings? Di ba kung nanalangin ka? Yes, super blessed ka. Hindi possess ang binibigay ng Diyos. Kapayapaan. Kapag nabe-prayer answer tayo, anong nararamdaman natin? Kapayapaan, hindi possess. Ang pastor lang ang nagsisigaw kasi galit. Hindi ba? Mabilis tayo madala sa gawa ng mundong ito. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Ito, conservative verse talaga to. Grabe to. Sige, verse 1 muna. Mas maganda. Para mas conservative tayo. Pinapaalalahanan tayo sa Romans chapter 12 verse 1 to 2 kung anong tunay na pagsamba sa harapan ng Diyos. Pinapalahanan tayo ng Romans chapter 12 verse 1 to 2 na ma-preserve dapat tayo as a tunay na Kristiyano. Pinapalahanan tayo ng Romans chapter 12 verse 1 to 2 na mag-consecrated dapat tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi masama, nakakaiba tayo sa iba. Basta ang Diyos ang mapataas sa buhay nating ito. Walang ibang mapapataas dapat sa ating buhay kundi ang Diyos. Hindi yung sarili, hindi yung church member, hindi yung worship team, hindi yung kanta, kundi ang Diyos dapat ang napapataas sa buhay nating ito. Yan dapat na meron tayo. Yan sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, sino dito pinapalala ni Pablo? Sino mga kapatid mo? Tayo na nasa simbahan, hindi na sa labas. Hindi ba? Tayo ang nasa loob ng simbahan ang pinapalahanan ni Pablo. Hindi yung mga tao wala sa pananampalataya ni Kristo. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, hindi ka bungol, hindi ka bingi. Sabi ni Pablo, alang-alang sa maganda, masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap. Grabe na to, nagmamakawa na si Pablo. Di alam ni Pablo na darating ang panahon na sa panahon natin na mag-iiba praise and worship? Di alam ni Pablo na sa panahon natin yung darating mag-iiba yung ating pagsamba at paniniwala kay Kristo? Di alam ni Pablo na maraming darating ng mga Biblia na pinagsalin-salin na pinabababa na nila ang standard ng Diyos? Marami. Marami kasi sa atin, alam na ni Pablo na darating ang panahon na i-adapt natin ang mga mundong pamumuhay sa loob ng simbahan para ma-please yung mga tao sa paligid natin. Alam ni Pablo iyon? Dahil nireveal na ng Diyos kay Pablo noon pa at hanggang ngayon nakikita na natin kung ano nangyayari sa loob at labas ng simbahan. Kaya sinasabi niya, nag-iusap ako sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Conservative ba yun? Consecration ba yun? Pagpapreserve ba yun? Yes! Conservative yun. Preservation yun. Kinukonsentrate tayo kasi bilang isang handog na buhay. Banal! Banal. Sabi ni Pablo, banal dapat yung buhay natin. Conservative ba yun? Conservative yun. Sabi niya, at kalugod-lugod sa Diyos.
Ano bang kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon pag sugat-sugatan natin ating sarili? Sino nagsugat-sugat noon sa mga sarili nila sa pagsamba nila sa Diyos? Ang Diyos na si Baal. Ngayon nagiging worship na natin si Baal. Nagiging praise and worship na natin si Baal. Na kailangan yung mga worship team, rock. Kailangan para mas astig yung worship team, may earrings. May earrings sa ilong, may earrings dito sa tainga, may earrings dito sa kilay. Para astig. Isabi ng salita ng Diyos, maging banal at kalugod-lugod na pamumuhay. Nakita nyo ba kami na pag-worship dito na yo? Nakita nyo ba kami? Hindi. Pinipreserve natin yung sarili natin. Inadapt natin yung salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 2. Bingi ba tayo? Bulag ba tayo? Hindi ba tayo makakapagbasa ng salita ng Panginoon? O baka naman niligaw lang natin ang sarili natin para ma-please yung ibang tao? Hindi po. Kaya sinasabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Banal at kalugod-lugod. Yan ang pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 2, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag mong i-adapt, huwag mong gayahin, huwag mong subukan, huwag mong ilagay, huwag mong ipasok, huwag mong tularan yung mga mundong pamumuhay. Mahirap maintindihin yun. Englishin nga natin, do not conform to this pattern of this world. May Chinese conversion? Para maintindihan natin. Warayin natin. Gusto nyo warayin? Ayaw na kang pagkatulad sa kalibutanon na kinabuhi. Ayaw na kang pagkinabuhi sa kinalibutanon na kinabuhi. Di ba natin maintindihan? Sa English version, sa Tagalog version, lahat ng version nandun yan. Do not conform to this pattern of this world. Hindi pa rin natin maintindihan. Nang inaidol ng mga Pilipino yung mga Korean novela, ina-adapt na rin sa loob ng simbahan. Nag-iba na rin tayo. Nawala yung standard ng Panginoon. Nawala na yung salita ng Diyos. Dahil gusto natin ma-please yung iba. Hindi yung Diyos. Gusto kasi natin na nagsisigawan, nagtitilian. Self-pleasing na kasi tayo. Gusto natin tayo yung sikat, hindi si Jesus. Tapos, pinapalaman natin yung salita ng Diyos para ma-justify yung gusto mo. Para masabing tama yung salita mo. Alam mo, sa totoo lang nung umatin kami doon, grabe yung sinasabi ng preacher doon. Sabi ko nga, dapat sinabi mo yan na sa labas ka eh. Para malaman ninyo ano din yung pakiramdam namin. Para malaman nyo kung ano din yung paniniwala natin. Hindi natin pwedeng gamitin yung pulpito para pagsabihan yung iba. Para masabing tama ka. Lumabas ka sa simbahan mo, lumabas ka sa pulpito mo, makipag-usap ka sa ibang tao, ba't ayaw namin makiayon sa takbo ng mundong ito? Para mas maintindihan mo. Wala kaming yo sa loob ng simbahan. Wala kaming put your hands on the air sa simbahan. Wala kaming mga worship team, mga worship leader na may earrings sa kanilang tainga. Wala kaming gano'n. Wala kaming worship team na nagsosombrero habang nagbe-praise and worship. Wala kaming gano'n. Wala kaming pastor na nagbubura habang nagbe-preach. Wala kaming gano'n. Kasi ang gusto namin makita ay kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Maging banal sa harapan ng Panginoon. Hindi natin pwede gamitin yung salita ng Diyos para sabihin mo lang na tama ka. Gamitin natin ang salita ng Diyos para itama yung lahat ng pagkakamali natin. Hindi natin pwedeng bitawan yung standard ng Diyos para dumami lang yung church member natin. Hindi pwede. Mananatili yung standard ng Diyos
At yun lang yun at wala nang iba. Ang basihan ng simbahan ay ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Hindi kung anong uso. Huwag tayo magsimba dyan dahil walang dancing ball. Huwag tayo magsimba dyan dahil walang poso-poso. Huwag tayo magsimba dyan dahil hindi nag-light. Huwag tayo magsimba dyan. Huwag tayo magsimba dyan kasi walang patalon-talon. Huwag tayo magsimba dyan dahil walang pagulong-bulong. Huwag tayo magsimba dyan. Ang gawin natin yung standard ng Diyos. Hindi kung anong uso. Dahil yan ang nakakaligaw sa simbahan. Yung modernong ginagawa ngayon. Hindi naman masama i-adapt ang moderno, basta wag lang natin baliwalain at hindi lang natin maapakan yung salita ng Diyos. Pwede tayong umadapt sa mga modernong pamumuhay, basta hindi natin nasasagasaan yung standard ng Diyos. Pwede yun. Kaya malinaw ang sabi sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo kanyang kalooban sa gayon magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Period. Tapos. Walang dagdag dyan si Pablo. Di pa ako tapos, meron pang isa. Sorry ha. Sumunod. Last na to pang siyam. Ayaw lumago. Kontento na sa dati niyang sitwasyon. Kontento niya na sa kanyang kinalalagyan. Okay na siya kung ano siya ngayon. Kaya walang paglalago. Kasi nakontento na sa buhay. Pero ganito na lang talaga ako. Simba uwi. Taas ang kamay. Amen. Palakpak. Tawa-tawa. Wala na. Okay na. Nakontento na lang sa ganung bagay. 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi ni Pedro, sabi niya, sa halip, patuloy kayong lumago. Grabe, no? Hindi lang sinabi ni Pablo na lumago, kundi patuloy, nag-i-increase, nag-iiba, natatransform. Kumbaga, step 1, 2, 3, 4. Kasi patuloy na lumalago. Huwag ka makontento ka ano ka lang ngayon sa pananampalataya. Kundi dapat natatransform, lumalago, ang sarap ng amoy ng inihaw. Nagugutom na ako. Di ba? Kaya sa halip, patuloy yung lumago sa kagandang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Oh. Sabihin niyo amen. Amen. Tapos na po ako. Kaya patuloy tayong lumago para sa Panginoon. Sa pagiging spiritually immature ay hindi dahilan para hindi magpatuloy. Ulitin ko, ang pagiging spiritually immature ay hindi dahilan para hindi magpatuloy. Lahat tayo ay nagsisimula bilang sanggol sa pananampalataya. Ngunit hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong espiritual na sanggol. Ang kanyang hangarin ay lumago tayo sa karakter, kabanalan, at pagiging kawangis ni Kristo. Ulitin ko, ngunit hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong espiritual na sanggol. Ang kanyang hangarin ay lumago tayo una-una sa karakter, pangalawa sa kabanalan, at pagiging kawangis ni Kristo Jesus. Amen. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa salita mo na nagbibigay buhay ulit sa amin at nagpapabago sa aming kaisipan. Salamat, Ama, dahil sapat ang salita mo at hindi nagkulang mula noon hanggang ngayon. Panginoon, ang katapatan namin, ang buhay namin ay para sa iyo, hindi para sa aming sarili. Patuloy mo kami i-remind na patuloy kami mag-abide doon sa word mo, Abba Father. Lord, salamat sa wisdom na binibigay mo sa amin. Salamat sa spirit ng pagiging vigilant namin sa truth. Na hindi kami mahawaan sa mundong ito, kundi pinapakita mo lang sa amin ano dapat ang iwasan at anong dapat namin apply sa buhay namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon,
Patuloy ang iyong banal na Espiritu siya mag-ministry lagi-lagi sa aming Panginoon Diyos upang sa gayon mamuhay kami na puno ng kabanalan, pagbabago sa karakter at kawagis ni Kristo Jesus na patuloy sa amin nagliligtas. Salamat, Amang Banal Diyos. Your word will never return to you void and empty, kundi magpaprosper ito sa bawat nanonood via YouTube, sa bawat abot ng tinig na ito, at sa bawat nandito sa simbahan ito. Salamat, Amang Banal. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning at maraming salamat po.